Nakarating sila Magellan kasama ang kanyang mga tauhan sa isla ng Zamal sa Hamuno. Kanilang siniyasat ang lugar. Nakilala nila Magellan at ang kanyang mga tauhan ang mga tao sa isla ng Mazawa. Dahil sa hindi inaasahang bisita, nag-alinlangan ang mga tao sa isla ng Mazawa kila Magellan at sa mga tauhan nito. Ngunit kalaunay nagkasundo ang mga ito. La fe cristiana illumine, virtuos corazones y almas, o nobles Filipinas. March 31, 1521, nagkaroon ng misa na pinangunahan ni Father Pedro de Valderrama. Ang kalayaan ay hindi pinagkakait sa kanyang bayan. Mabuhay Pilipinas! Mabuhay! Rendios insurrectos! Rendios! Mahigit na 300 taon na mula nang sakupin ng mga Kastilang Kongkwistador at Misyonaryong Katoliko ang Pilipinas. Nagmistulang batas ang kanilang mga salita na sinusunod ng buong kapuluan. At ang sino mang sumuway ay malupit na pinapahirapan at pinapatay. Ito ang Cavite Mutiny. Ang tupad! Kota, tuloy mo yung ginagawa mo. Tubig na! Maaari mo na po ba kami magpahinga? Kanina pa. Berezoso! Masabra na sila, pati ang ating buwis ay pilit nila itinataas. Kahit ang ating mga pribilegyo ay inaalis na ng mga sila. Kung ganon, lalaban tayo para sa ating karapatan.
sa taong 1872, naganap ang pinakamahalagang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan naganap ang labanan sa pagitan ng Pilipinong manggagawa sa Arsenal laban sa Kastila sa bayan ng Cavite. Nabigo ang mga Indio sa kanilang pag-aaklas, at dahil dito, nadawit ang 3 pari na sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Ika-27 ng Enero sa taong 1872, inaprubahan ni General Rafael Izquierdo ang parusang kamatayan sa 41,000 Indio kabilang ang 3 pari. 17 ng Pebrero sa taong 1872, hinatulan ang 3 pari ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagdarong. Dahil sa hindi makatarungang kamatayan, sumiklab ang damdamin ng mga Pilipino. Ang kamatayan ng 3 pari ang nagudyok sa Batang Rizal na isulat ang pangalawa niyang nobela na El Filibusterismo. Buong puso kong inaalay ang nobelang ito para sa inyo. Bagamat huli na ang lahat, ay hindi ko makakalimutan ang kabayanihan na inyong ginawa para sa ating bayan. Dahil sa pangyayari na naganap sa Gomboza at ang paglimbag ng El Filibusterismo ni Rizal, ay unti-unting nagkaroon ng kamalayan ang mga Pilipino. Dahil dito, naganap ang makasaysayang 1896 Philippine Revolution kung saan pinamunuan ni Andres Bonifacio. In the shadows of incarceration, the pen of Rizal etched truths that transcended the walls of his confinement, a testament to the power of ideas that could not be silenced. Ang katotohanan ay walang kondisyon sa mga kamay ng kasaysayan. Ang aking panulat ay mananaig. Andres, kung patuloy natin hahayaan ang pagpapahirap ng mga Kastila, ay tayo rin ang patuloy na magdudusa. Ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ay nakasalalay sa ating aksyon. Tayo ang may lakas. Tayo ay may kakayahang na lumaban.
at tayo ang makapagbibigay ng kalayaan na nararapat para sa atin at sa susunod pang henerasyon. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng katipunan, pinapaubaya ko sa iyo ang desisyon na nararapat. Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol at mas marami pa ang mahihirapan at mamamatay kung hindi natin lalabanan ang kanilang pang-aapi. Sa labanang ito, isusuot natin ang buhay sa panganib para sa kalayaan ng araw mula ngayon. Sisimulan natin ang revolusyon. Kailangan na nating simulan ang pag-aalsa. Kung gayon, kailangan kong marinig ang inyong mga pasya. Imagsikan! Imagsikan! Kung tunay ngang handa kayo sa pag-aalsa, ilabas nyo ang inyong mga sedula. Tignan nyo ang papel na umaalipin, nagpapahirap at umaabuso sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang pananakop ng Espanya. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga dahil tayo ang mga anak ng bayan. Punitin ang mga sedula. Ulitin! Mabuhay! Mabuhay! Viva la Independencia Filipina! Ng Cavite Viejo, lalawigan ng Cavite, ngayong ika-12 ng Hunyo, 1878. Sa harap ko, Don Ambrosio Rianzares Bautista, Auditor de Guerra at sadyang komisyonado na itinalaga upang ipahayag na at parangalan ang tanging araw na ito na ang pamahalaang diktadoryal ng Pilipinas ayon sa kataas-taasang diktador, Don Emilio Aguinaldo E. Fami. Tayong mga nagkakatipon, nagsilakda sa simula nito ay ipinapahayag natin ngayon at pinasisinayan sa pangalan ng buong Pilipinas ang ating karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili na hiwalay at kalag na kalag sa kapangyarihan ng Espanya. At ngayon, hawak ko na ang watawat na aking iwinawagayway sa harap nitong kapulungan at manunumpa tayong lahat ng buong mataimtim na ito'y ating mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kahuli-huli ang patak ng ating dugo.